Hello mga kagri, ngayong araw na to mga kagri, mag-i-incubate tayo ng itlog, no? Ng itlog ng ating alagang itik, no? Yan, nakikita nyo. Mag-i-incubate tayo ngayon mga kagri ng 100 na piraso ng itlog ng itik, no? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ngayon ay 100 na piraso yung i-incubate natin. Yan, nasa likuran natin. Tatlong tray, no? Tatlong tray at saka 10 piraso. Yan. I-incubate natin yan ngayon mga ka-agri at i-update ko kayo yung incubator natin kung ilan yung mapipisa, no? Yung ano natin, itong 100 na piraso na to, itlog ng itik to, i-update ko kayo kung gamit nating incubator na yon ay kung ilan yung mapipisa nito. Yan, tara, sabayan nyo ako sa pagsasalang nito. Tara. Ngayon mga kagri, ready na yung ano natin, no, incubator. Yan. Naka-sit up na yan, may tubig na yan. Isasalang natin. Nandito tayo sa ating ano, no, incubatoran, no. Lagayan ng incubator. Ito mga kagri, isusunod ko yan sa vlog yung bago kong gawa na incubator na ano, rep, no. Isusunod ko yan, ipapakita ko yan sa inyo. Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-focus sa incubator na nabili natin sa Shopee, no. Ngayon, isasalang na natin to lahat. Hindi ko na siguro bibidyohan dahil ako lang mag-isa. Isasalang ko yan dito una sa ilalim, no. Tapos update ko kayo pagkatapos. Dito muna tayo sa itlog mga kagri ng ating itik, no. Yon sa nakaraan kong video, no, sa ating nakaraang vlog na yung itlog ng itik ay aabot siya ng 26 to 27 days bago siya mapisa, no. Ito meron tayong 100 piraso, no, 10 tong nasa ibabaw at saka tatlong tray. Pag kayo mag-incubate mga kaagri, ano ko sa inyo na piliin nyo siguro yung medyo bilog na itlog, no. Yun yung sabi-sabi nila na babae daw to, no, dahil ang itik natin kailangan natin ng babae, no, dahil ang purpose sa ating itik ay paitlogin, no. Pag ang purpose nyo mga kagri ay gusto nyo maraming mapapalabas na babae, ay sabi-sabi, yun daw bilog, no, medyo hindi matulis, no, tulad ng ganito. Ito ay pinili ko. At saka pangalawa mga kagri, pag mag-incubate kayo ng itik, ng itlog ng itik, ay mas maganda na huwag nyong punasan, no. Kung ano yung makukuha nyo doon, kung medyo madumi, tulad ganito madumi-dumi, huwag nyo nang hugasan, di tulad ng nakaraan kong video na pinunasan ko, medyo maraming na hindi na pisa, no. Kaya ngayon, ito i-update ko kayo kung ilan mapipisa nito sa ating itlog ng ating alagang itik na incubate na 100 piraso, no. Mag-incubate tayo ngayon. Tara, ilalagay ko na to doon mga kagri. Update ko kayo pagkatapos kong mailagay. Ayan mga kaagri, tapos na natin malagay, no, yung 100 piraso na itlog ng itik, no. Yan. Ganito ko paglagay mga kaagri, oh. Yan sa ilalim. Yan ganyan. Yan yung nilagay natin na dyan sa ilalim, no. Medyo marami-rami yan dyan mga kaagri, pero naka-roller yan, no. Yan. Ang laman nitong ilalim mga kaagri ay 52 piraso, no. Yan. Yan. 52 piraso yung ilalim na yan, itlog ng itik. Tapos dito sa ibabaw mga kagri, ang laman nito ay 48, no? 48 piraso. Ngayon ay 100 piraso to lahat, no? Yan. Yan mga kagri, nalagay na natin. Pag itong incubator na mga kagri, pag itlog ng manok yung ilalagay natin dito ay maglalaman to ng 120 eggs, no. Pero itlog ng itik o itlog ng pato, dahil malalaki yung itlog ng pato, ang laman lang nito ay 100 eggs, no. Yan, dahil itlog ng itik na ating i-incubate ngayon ay 100 eggs lang yung laman, yung naipasok natin dito sa loob, no. Yan. Update ko kayo mga kaagri kung ilan yung mapipisa nito after 27 days. Ngayon, ang date ngayon ay May 6, no. Ngayon ay May 6. Update ko kayo pagdating ng mga katapusan siguro or June, first week of June. Update ko kayo kung ilan yung napipisa nito, no. Bago to mga kaagri, marami pa tayong vlog na lalo na dito sa pag-hatching, pag candling, no, kung ilan yung matatanggal natin dito, kung ilan yung hindi matatanggal natin, yung hindi na develop, no. Yan. Ayan mga kaagri, yung sit up natin. Medyo tumutunog siya mga kaagri pag
yung init ay bababa at saka yung humidity ay tataas na. Ito mga ka-agree, paglagay ng itlog ay maraming changes yan dahil malamig yung itlog, hindi pa gaanong mainit yung loob, no, kaya nag-a-alarm siya, no. Yan. Ito mga ka-agree, sa susunod, yan, tapos na yan, no? Iba-vlog natin yan sa susunod. Tapos, ito, gagawin ko pa ito. Dahil ang plano natin dito mga ka-agree ay gagawa tayo dito ng balot. Ito mga ka-agree, yung rep na to, itong malaki na to, ay gagawin ko yung incubator, no? Estimated mga ka-agree, maglalaman yan ng 350 to 400 eggs siguro, no? Ito, 100 lang kasi hindi magagamit yung taas. Yan, no? Ito lang, ayan, taas, hindi. Dito lang tayo sa baba. Ang liit lang yan, no? Dalawang ano lang yan, layer. Yan. Iba-vlog ko yan sa susunod mga ka-agree kung paano ko yan ginawa para hindi mag-overheat. Ngayong vlog na to, dito muna tayo magpo-focus, no? At hope mga ka-agree may natutunan kayo sa aking mga vlog, lalo na dito sa ating pag-i-incubate or pag-explain sa ating incubator sa pamamaraan ko, no? Pwede din kayo manood ng ibang vlog sa pamamaraan nila at i-combine nyo mga ka-agree kung ano yung maganda, ano yung the best sa tingin ninyo, no? Yan yung incubator natin. Yun lang mga ka-agree. Hope mga ka-agree, subaybayan yung aking YouTube channel, no? At subaybayan yung aking journey dito sa probinsya, sa ating pag-iitikan, sa ating pag-aalaga ng mga hayop, baboy o ano pa man mga ka-agree, at pagtanim ng ating mga saging at mga niyog at saka kakao, no? Maraming salamat sa inyo mga ka-agree. Subaybayan yung aking YouTube channel and paki-subscribe and paki-like na rin ang aking Facebook page, Marlon Agri-Vlog FI. Maraming salamat sa inyo mga ka-agree and happy farming sa inyo lahat. Thank you and bye-bye and God bless.